Proverbs 21 in Tagalog. Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang mga batis, kumikiling saan man niya ibigin. Bawat lakad ng tao ay matuwid sa kanyang sariling mga mata. Ngunit tinitimbang ng mga Panginoon ang mga puso. Gumawa ng kaganapan at kahatulan ay lalong kalugod-lugod sa Panginoon kaysa hain. Ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso siyang ilaw ng masama ay kasalanan. Ang mga pag-isip ng masipag ay patungo sa kasaganaan lamang, ngunit bawat nagmamadali ay sa pangangailangan lamang. Ang pagtatamo ng mga kayamanan sa pamamagitan ng sinungaling na tila ay singaw na tinatangay na paruot parito noong nagsisihanap ng kamatayan. Ang pangdadahas ng masama ay siya ring papalis sa kanila sapagkat sila'y nagsitanging magsigawa ng kahatulan. Ang lakad ng nagpapasan ng sala ay lubang liko, ngunit tungkol sa malinis ang kanyang gawa ay matuwid. Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bumbungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. Ang kaluluwa ng masama ay nagnanasa ng kasamaan. Ang kanyang kapwa ay hindi nakakasumpong ng lingap sa kanyang mga mata. Pagka ang magduduwahagi ay pinarusahan, ang musmos ay naging pantas. At pagka ang pantas ay tinuturuan, siya'y tumatanggap ng kaalaman. Pinagninilay ng matuwid ang bahay ng masama, kung paanong napapahamak ang masama sa kanilang pagkapariwara. Ang nagtatakip ng kanyang mga pakinig sa daing ng duka, siya naman ay dadaing ngunit hindi titingin. Ang kaloob na lihim ay nagpapatahimik ng galit, at ang alay sa sinapupunan ay ng malaking poot. Kagalakan sa matuwid ang gumawa na kahatulan, ngunit kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan. Ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. Ang umibig ng kalayawan ay magiging duka, ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. Ang masama ay isang katubusan para sa matuwid, at ang taksil ay sa lugar ng matuwid. Lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. May mahalagang kayamanan at langis sa tahanan ng pantas, ngunit ito'y sinasakmal ng mangmang. Ang sumusunod sa katuwiran at kagandahang loob, nakakasumbong ng buhay, katuwiran at karangalan. Sinasampan ng pantas ang bayan ng makapangyarihan at ibinabagsak ang lakas ng pagkakatiwala niyon. Sino mang nag-iingat ng kanyang bibig at kanyang dila nag-iingat ng kanyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan.
Ang palalo at mapagmataas na tao manglilibak ang kanyang pangalan. Siya ay gumagawa sa kahambugan ng kapalaluan. Ang nasan ng tamad ay pumapatay sa kanya, sapagkat tumatanggi ang kanyang mga kamay sa paggawa. May nag-iimot sa kasakiman buong araw, ngunit ang matuwid ay nagbibigay at hindi nagkakait. Ang hain ng masama ay karumal-dumal, ganon pa na nga pagka kanyang dinatala na may masamang isip. Ang sinungaling na saksi ay mamamatay, ngunit ang taong nakikinig ay magsasalita upang mamalagi. Ang masamang tao ay nagmamatigas ng kanyang mukha, ngunit tungkol sa taong matuwid, nag-aayos ang kanyang mga lakad. Walang karunungan o kaunawaan man o payo man laban sa Panginoon. Ang kabayo ay handa laban sa kaarawan ng pagbabaka, ngunit ang pagtagumpay ay sa Panginoon.